In the book of Luke, okay, so mga kids, huwag magulo. Yan. So, iwasan ang games, mga laro-laro, sa mga gadgets. So, ang pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos ay isang mataas na uri ng pagsamba. Amen? So, ang gusto ng Lord, nakikinig ang kanyang mga anak pagka siya ay nagsasalita. So, Luke chapter number 23. Okay, nandiyan na. Say amen. Amen. So, verse number 32. 23:32, binaligtad lang siya. Amen. Amen. Hanggang tayo makarating sa verse number 38. Bye-bye. So ganito po ang sinasabi in verse 32 sa wikang English. And there were also two other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, save others, as he saved himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. And saying, if thou be the King of the Jews, save thyself. And 38 altogether. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit, Ama, sa luklukan ng inyong pong kabanal-banalan at ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dinisin mo po kami, Panginoon. Ano mang nakikita niyong hindi tama sa aming buhay, sa aming mga nagagawang pagkakamali, pagkakasala, ay linisin mo po kami, Panginoon, nang sa gayon ang aming gagawing pagsamba at pakikinig ng inyong pong mga salita ay makagawa sa aming mga puso na may kapangyarihan, Panginoon. Amen. At maging ang gawa ng kaaway ay aming hiling na inyong sawayin, Panginoon, at huwag bigyan ng pagtatagumpay ang kanyang mga plano, Panginoon. Na kami ay makapakikinig at matutuon ang aming mga puso ng may karunungan mula sa inyong mga salita. Ay umaasa po kami na ang gabay ng Banal na Espiritu ang siyang malayang makakagawa sa puso ng inyong pong mga anak. Maging ang inyong abang alipin, kayo pong patuloy na maitaas at ang aming mga sarili ang maibaba, Panginoon, sapagkat ito ay aming hiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi, Amen. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. So, since ang buwan ng Marso ay tayo maaga sa pinagdiriwang ng mundo na tinatawag na mahal na araw, no? At sa atin naman ay lahat ng araw ay mahalaga, no? At ito ay puno ng pag-asa. Yan ay sa kadahilanan ng ating Panginoon ay minsang namatay at minsang nagbangong muli at magpawalang hanggan. Amen? Amen. So ang Diyos natin ay hindi namamatay, right? So siya'y nananatiling buhay, no? Amen. Okay. So ito'y isa sa mga 7 wika na ating pag-aaralan na ano bang kinalaman ng 7 wika sa ating mga buhay, no? Na maunawaan natin na bakit sinabi ng Panginoon ang 7 wika.
bagaman ilan sa mga wikang ito ang aking may papangaral, sapagkat ito'y lubha na talagang mahaba at kung ating babaybayin ang mula sa pagdakip sa ating Panginoon, no, from the Garden of Gethsemane, siya'y dinakip doon sa pamamagitan ng paghalik ng kanyang disipulo sa katauhan ni Judas, no? Kaya may Judas na halik no? Halik Judas. Halik ni Judas. Na yan ay pagkakanulo, yan ay pagkukunwari, no? Pero salamat na ang Panginoong Jesus ay hindi nabawasan ang kanyang kapangyarihan, hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos, kundi mas nanatili, no? At nakilala, natanyag ang ating Panginoon sa kanyang ginawang pasakit hirap sa Kalbaryo na po. So, pamamagatan po natin isa sa mga wika na lumabas sa kanyang bibig. Ang Father, forgive them, for they do not know what they do. So, makikita po natin yan sa verse 34. Ang sabi niya, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. So, isa sa pinakamahirap unawain, no, sa tao na yung kanyang yung siya ay patawarin na hindi mo malaman bakit niya nagawa ang isang bagay na hindi tama, hindi kaaya-aya, subalit ang mga katagang ito ay lumabas sa bibig ng ating Panginoon. So, ating pong isipin ngayong umaga na kung ikaw ay isa sa mga nakatayo, no, sa nakararami na sa paligid ng ating Panginoon habang siya ay naghihirap, no, ay ating saksihan, no? So ilagay po natin ang ating mga sarili sa sitwasyong ito na ang Panginoon ay mamamatay sa krus. At iyong maririnig yung tinatawag na 7 last words na lumabas sa bibig niya, no? So remarkable words, not only due to his duress, no, yung kanya dahil sa kanyang hirap na nararanasan, but because of the deep meaning they convey. So ano ba yung malalim na kahulugan ng sinabi ng ating Panginoon? Maiksi, datapwat ito ay kung ating pag-aaralan ay may malalim na kahulugan, ano? And these 7 last words of Jesus, we find a lasting example of how we must also think and live. So ito'y mahalaga na ating maisaisip, no? At higit ay maisabuhay. Amen? Amen. So kaya yung pangangaral, hindi lang ito para kayo dyan ay maupo at kayo ay comfort, hindi po. Kundi ito'y manatili sa inyong mga isip, sa ating mga isip, at ating ganapin sa ating mga buhay, no? So sa artikulong ito ay ating makikita, no, na ang Panginoon, dahil ito yung unang wika na lumabas sa kanyang bibig, no? So the biblical meaning of Jesus, no, yung last words and how they should change our lives. So ano bang dapat mabago sa ating mga buhay, no? Doon sa kanyang sinabi. So what were the 7 last saying of Jesus? Ano-ano ba mga ito? So, may alam ka ba dyan sa 7 wika na binanggit niya? So, these are the 7 last words. So, Father, forgive them, for they do not know what they do. So, yan ang sa verse 34 na ating binasa. In verse 43, you will be with me in paradise. Baka hanggang ngayon yung 7 wika ay walang na-retain sa ating mga isip. Kaya ito po yung aking binabanggit na mga 7 wika na lumabas sa kanyang bibig. Woman, behold thy son. So, pang-4, Eli, Eli lama sabachthani. So that is, my God, why have you forsaken me? So, yan ay makikita natin sa Matthew 27 verse 46.
At maging ang pinakapaboritong memory verse, no? Ng mahilig sa maiksi ay tears. I thirst. John 19:28. And then, pang-anim, it is finished. John 19:30. At panghuli sa kanyang mga katagang binanggit, Father, into thy hands I commend my spirit. Luke 23:46. Ayan. Kaya yan ang 7 wika na ating ginugunita, no? Sa kamatayan ng ating Panginoon. Hindi na para ito ay ipagdiwang, kundi ito ay makita natin mas lumalim pa ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Amen. So iba kasi tinatawag itong mga panata o whatever po, ano mga meron silang ipinangako sa Diyos na dapat gawin, pero sa ating mga mananampalataya, ito ay para mas mapalalim pa yung ginawang pagtubos ng Panginoon sa katauhan. At kung ating dadamhin personal, no, mas lalong magiging matibay ang iyong commitment sa Lord na nagawa niya ito para sa iyo, para sa akin. Amen? Amen. So wag natin gawin in general, gawin natin personal. Na ginawa niya ito para sa iyo bilang makasalanan patungong impyerno, at naririto ang naging pag-asa, ang naging susi sa kamatayan ng ating Panginoon. So, importance of the 7 last words. So, yung tinatawag 7 last word or whatever 7 last saying, also called 7 last words of Jesus, not only reveal what was most important to our loving Savior, but several of them ay ito'y para sa katuparan ng tinatawag na messianic prophecy about that momentous day. So ito'y inihula na sa lumang tipan pa lang ay maghihirap, magdudusa ang ating Panginoon, no, sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Yeah, during Old Testament, no, during Old Testament time ay may prophecy na ang Diyos ay isisilang sa pamamagitan ng isang birhen at siya ay mamamatay sa pagpapako sa krus. No? Okay, so Father, forgive them for they do not know what they do. So in the first place, bakit ba binanggit ng ating Panginoon ang mga katagang ito? No? Bakit kaya niya sinabi na patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa? So, napakahirap unawain, tama ba? Napatawarin ng isang tao na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. So, why we need to be forgiven in the first place? So, just because we're born sinners. Just because we're born sinners. In Isaiah chapter number 51, Psalms 51. Psalms 51. Minsan, iniisip natin, kaya lang tayo nakakagawa ng kasalanan nung tayo ay nagkaisip na. No? At nung tayo mga bata pa, ay wala naman tayong kasalanan. But according to the word of the Lord in Psalms 51 verse 5, say amen. Amen. Anong sabi po dyan? Behold, naririto, no, na ako ay ipinaglihi. I was shapen iniquity, and in sin did my mothers conceive me. Na ako ipinaglihi sa kasalanan. No, hindi ka pa lumalabas sa sinapupunan ng iyong ina, ikaw ay makasalanan. Amen? So bakit tinawag tayong sinners in the first place? Not because we are doing sins, just because it is our nature. Ito ang ating kalikasan kung bakit tayo tinawag. So nakita nyo, ang isang fetus, ayan, tumitibok pa lang. Hindi pa talaga buong baby, fetus. Basta yan ay nabuo sa sinapupunan, nagkaroon, dugo. No? At siya'y nagbibit na, may buhay na, ibig sabihin, ikaw ay makasalanan na.
Kaya hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, makasalanan na ang tawag sa iyo, sa akin. Right? Paano pag sinilang ka pa? Lalo na. Mas marami. Kaya alam niyo, ang pagpunta ng langit, hindi talaga natin alam paano tayo pupunta ng langit eh. Kaya ang tao sinasamba lahat ng uri na mayroon, nakikita siya sa kanyang paligid. No? Sabi ko nga, maging puno, maging isda, hayop, sinasamba. No? Bakit likas sa atin ang palasamba sa mga Diyos-Diyosan? Marami tayong Diyos-Diyosan. At hanggang sa tayo nagkaisip na, lumaki, nagkasawa, nagkapamilya, hanggang ngayon, no? Marami pa rin tayong Diyos-Diyosan. Kahit kilala na natin ang Diyos. Minsan sabi ko nga, sa Bible reading, ang sasabihin natin, ang titigas ng ulo ng mga Israelita, no? Nililid na ni Moses sa totoong Diyos, pero nandun pa rin, sumasamba sa mga guyang ginto. So nakita nyo? Pero hindi natin naiisip sa panahon natin na umaagaw sa atin, pumupukaw ng ating kaisipan, ng ating damdamin sa Diyos o na higit sa Diyos ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basta ito ay nakahihigit sa Diyos, no? Mas nakukuha niya yung attention mo ng mas maraming oras, lakas, may tuturing na Diyos-Diyosan. Bakit? Sabi ng Panginoon, samba natin dapat ubusin ang ating lakas. Love the Lord with all thy might. Minamahal ba talaga natin ang Diyos ng buong lakas, ng buong puso, ng buong kaluluwa? Hindi. Di ba? Hindi natin nagagawa ito. Nauubos nga ang ating panahon sa maraming bagay at kaunti lang panahon para sa Diyos. And then, di pa natin magawang magseryoso during worship. That's why the Lord said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Hindi talaga natin alam ang ating ginagawa. Minsan sa atin, okay lang, hindi ito kasalanan. And yet, sabi ng Panginoon, ito'y nagagawa natin yung mga bagay na hindi niya gusto. Kaya akala natin, simpleng, Father, forgive them, for they do not know what they do. So kahit tayo Kristiyano na, nagagawa natin ang mga bagay na ito, right? Sa buhay natin na akala natin nangyari lang yan during the time of the Lord Jesus when He was being crucified. Hindi. Hanggang sa panahon natin, nangyayari ito. So why we need to be forgiven? Sabi ng Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Just because we are sinners. At sabi ko nga, sa tiyan pa lang ng ating ina, tayo tinawag ng makasalanan. Just not because ikaw ay gumagawa ng kasalanan, just because it is your nature. It is our nature. Kung ating pag-aaralan ang doctrine of man, so hindi pa siguro natin na napag-aaralan na ba natin ang doctrine of man? Kaya mahalaga ang Sunday School eh. Kasi pag Sunday School, dito na bubuklat yung mga hindi mo pa naaaralan, hindi mo pa naririnig. No? So, the doctrine of man. So, man separate from God. Alam natin yan. So, in Genesis, nakita natin na naghiwalay ang tao at ang Diyos. Okay. So, in Genesis, in creation, okay. So verse number 6. Chapter 3, verse number 6. Oh, number 8. Kung nyo nakita sa amen? Verse number 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. So, presko, malamig. No? Magandang panahon. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So, makikita natin na nung narinig nila ang tinig ng Panginoon, sila'y natakot. So bakit kaya?
we believe that the Lord is holy. Amen? At walang anumang kasalanan pwedeng humarap sa presensya ng ating Panginoon. That's why they are afraid, sabi dito. No? Sila'y natakot at nagtago. No? In verse number 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Lagi kong sinasabi, hindi ba makapangyarihan ng Diyos para hindi niya makita ang isang taong makasalanan na nagtatago? No, hayag sa mata ng Panginoon kung nasaan ka. Ibig sabihin, ang relasyon ng tao at ng Diyos naputol, nawala, nahiwalay tayo sa Diyos. That's why the Lord searched for us. At narito si Kristo. Hinahanap tayo para mapatawad yung ating ginawang kasalanan. Amen? Amen. Father, forgive them, for they do not know what they do. So in Isaiah chapter 59, Isaiah 59, okay, babasahin ko. Sundan nyo na lang po ko sa inyong mga Bible. Say amen kung nyo nakita. Chapter 59, verse number 2. Oh, verse number 1, umpisahan ko. Behold, the Lord's hand is not shortened. No? Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. That it cannot save, para iligtas ang tao. Neither his ear heavy, that it cannot hear. Lahat ng binubulong mo, lahat ng iniisip mo, alam ng Diyos. And verse number 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So nakita nyo, yung kasalanan ang naglayo sa atin sa Diyos eh. Kaya yung bawat kasalanan na nagagawa natin, no? Nakikita natin na nagiging yung damdamin na alam mo na nandyan lang ang Panginoon, minsan mabigat eh. Lord, nasaan ka? Hindi na natin minsan makita siya just because of our sins. Bakit? Kasi yan ang naglalayo sa atin sa Diyos eh. Although tayong mga iniligtas na niya sa kasalanan, mula sa kasalanan, hindi na tayo mawawalay, sabi ng kanyang salita. Kung kaya't ang Panginoon ay may pagpalo, no? May disiplina, may ginagawa sa ating buhay para ipaalam sa iyo, ipaalam sa akin na siya'y buhay. Siya'y hindi maiksi ang kamay para itama ka. Amen? So, ang pakilala ni Peter sa ating Panginoon, sa kanyang naging kamatayan sa krus, no? Ang kanyang naging salita, so after a weeks later, no, ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay, no? All the house of Israel, no, ito yung sinabi ni Peter, no? So crucified Christ. So yan ay nakalagay sa Acts chapter 2 verse 36. Ayan, buklatin nyo na lang. Then Peter told everyone in the temple that they killed the Prince of Life. No? Ito yung kanyang sinabi na pinatay nila, no? Pinatay nyo yung prinsipe ng buhay. No? Acts chapter number 2. Pero alam nyo si Peter, bago siya nakapagsalita ng ganito, halos mawala siya sa ministry. No? Talagang niyanig siya ni Satanas, no? Napatay na ang yung Diyos na pinaglilingkuran. Tapos na ang church, tapos na ang Sunday, tapos na ang Bible study, wala na yan. No? Pero alam nyo, ganun pa man, na sa ating mga pagkakamali, ang Diyos ay, doon nga sa binasa natin, na hindi maiksi ang kanyang kamay na para tayo abutin sa ating kalagayan. No? So, chapter 2, verse number 26. Nakita niyo na? 2:36.
Okay. Therefore, So ang sabi niya, therefore, let all the house of Israel know assuredly, na nalalaman nyo, kayong lahat ng mga Israelita, that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. And chapter number 3, verse 15, yan, abante lang tayo, 3:15. And killed the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, whereof we are witnesses. So alam nila no? Na ang Panginoon ay pinatay nila, ganun pa man, siya'y muling nabuhay, at sila'y mga saksi. No? Kaya mapalad itong mga apostol na ito, itong mga disipulo na ito. No? So ganun pa man, ang pakilala niya sa ating Panginoon ay Panginoong Hesukristo, na kanilang pinatay yung prinsipe ng buhay. Ang pakilala naman ni Apostle Paul sa ating Panginoon, matapos ang Panginoon ay mapako sa krus, na tayo ay isa sa mga pumatay sa ating Panginoon. Kahit wala ka pa doon, wala ka doon sa tinatawag na Kalbaryo, isa tayo sa sumisigaw na ipako siya sa krus. Why? Kaya isa tayo dapat sa mapatawad eh. Kahit wala ka pa, during the time of Apostle Peter and Paul. Why? According to Romans 3:23, for all have sinned. Amen? Amen. Kasama tayo dun eh. Yun ang dahilan kung bakit namatay si Kristo, just because of human nature natin, ang pagiging makasalanan. Isa tayo sa dapat patawarin ng Diyos. So, but Peter went on to say, no, na marahil sinabi niya ito dahil sa kanilang ignorance, no? Kagaya ng ginawa ng mga ruler, no? According to Acts verse number 17. And now, brethren, I wot that through ignorance she did it, as did also your rulers. Na ginawa na nila ito dahil sa kanilang ka-ignorantehan. At alam nyo, hindi dahil sinabi niyan sila ignorante, inosente, hindi. Sa kanilang kamangmangan, no? Hindi sila sasabing walang kasalanan. Bakit? They need to repent. Kinakailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito yung kanyang naisabihin ni Peter, no, sa kanyang mga kababayan. So, sabi niya na ang Diyos ay hindi kinakailangan ibaba niya yung standard ng kanyang righteousness dahil sa ating kaignorantehan. So, ignorance is not innocence. Kaya sabi niya, ni Peter, repent, magsisi kayo, turn from the sins that Christ had to die for. Kanino? Para sa ating lahat. Kinakailangan natin pagsisihan ito. Kaya alam nyo, ang kaligtasan na walang pagsisisi, nakakatakot eh. Bakit? Yung tatanggapin mo lang si Kristo, sa langit ka na. Pero hindi mo tatalikuran ng maling buhay, maling kasalanan. Dahil minsan, magtataka ka, ganito Christian, Baptist to Pero bakit walang nabago? Andun pa rin sa kasalanan. Nag-e-enjoy pa rin, nagtatampisaw pa rin sa kamunduhan. Baka mamaya, tinanggap lang natin kaligtasan na walang pagbabago sa buhay. So, kinakailangan magkasama po yan, mga kapatid. Amen? Amen. Mahalaga. At isang tao lang nangaral ng repentance. Yan ay sa katauhan ni John the Baptist. Kaya siya pinutulan na ulo. Bakit? Yung hari, no? Alam natin na hindi tama sa harapan ng Diyos. Bagaman kinilala niya na ito'y propeta, ito'y sugo ng Diyos, John the Baptist. Pero dahil sa kamunduhan, diba? Nagsayaw ang kanyang anak. No? Di ba alam, anong sayaw?
So siya, kaya yung sayaw mahirap yung sayaw na Walang tugtog. walang San Miguel Natutuwa. Sa tuwa ni Haring Herod, at pangalan na ito, hari na ito, ni Herod, no? Sa tuwa niya sa kanyang anak dahil 18th birthday yata, may dibu. So maraming bisita, mga kilalang mga kaharian. So pumalakpak, tumayo si Herodes. Brava! Brava! Humiling ka ng isang kahilingan, no? At ibibigay ko sa iyo. Yung anak niya ang loyalty nasa nanay no? Kaya sabi ng anak, Mami, ano bang hihingin kong regalo kay Daddy? No? Hilingin mo ang ulo ni John the Baptist. Nakita niyo? At nung sinabi ng kanyang anak na dalaga na ulo ni John the Baptist, bakit? Kasi laging sinasabi yung kasalanan nila ni John No? Naka-prison si John doon sa dungeon, sa baba ng kanilang kastelo. No? Walang nagawa ang hari dahil nagbitaw siya ng salita Mapapahiya siya pag hindi niya ginawa. Inilagay ang ulo ni John the Baptist sa isang plato. Nakita niyo? Bakit? Hindi nagdalawang isip mangaral si John the Baptist na repent from your sins. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. So masyadong matalas ang dila ng preacher na ito. No? So wala siyang sinisino, basta mali. No? So nakita natin na mahalaga na tayo ay magsisi. So bagaman ang Diyos ay ang may akda ng kaligtasan, but we need to do something. No? Doon sa ating pananampalataya, simpleng pananampalataya, right? Amen? Amen. But you need to repent. May part pa rin tayo Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, no? Sampalatayanan mo ang ginawang kamatayan ni Kristo sa krus, no? Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And then doon pa lang makakagawa ang Diyos sa buhay mo para ikay baguhin. Amen? Kaya, alam niyo, ang isang taong wala kay Kristo, mahirap baguhin ang ating mga sarili. Nandun pa rin tayo sa mga buhay na hindi kaaya-aya sa Diyos. That's why the Lord, no, hanggang ngayon, sinasabi pa rin niya ito, Father, forgive them, for they do not know what they do. So kahit tayo mga mananampalataya na, matagal ng Kristiyano, even me, no, walang puwera dito, lahat tayo, subject ng binanggit ng ating Panginoon. Bakit? Para baguhin pa yung mga mali, hindi tama sa buhay natin. Amen? So, alam ng Panginoon, nagkakamali ka, no? But you need to repent. Kailangan mong talikuran ito. Pag sinabing repentance, it is turning away from sins. 180 degrees. 160. So, pag 360, walang nabago No? Pag 360, etong kasalanan ko, tumalikod ako, pero bumalik ulit ako, that is 360. No? 180 degrees from my front, then turning to my back. 180 degrees. No? So, ganun ang sinasabing repentance, talikuran. No? Huwag nang lakaran. Amen? Amen. So, ang buhay natin, kung ating babalikan, walang maganda No? Puro pagsasayang, pag-uubos. No? Puro layaw, di ba? Salamat. Natagpuan tayo ng Panginoon. Salamat. Napatawad tayo ng Panginoon. Amen? Amen. At yan ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. No? So, although because we sin, two were enemies of God. So, He never turned cold-hearted toward us. So, kahit na tayo naging makasalanan, katulad ni Eva, during creation, hindi pa rin naging malamig ang puso ng Diyos para sila ay kalingain sa kanilang nagawang pagkakamali.
Although sila ay nagkasala na sa ating Panginoon, sila ay sumuway. That is directly disobedience sa ating Panginoon na huwag kakainin pero kinain. That is directly disobedience. Mainam pa siguro kung hindi sinabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin yan. At kinain nila. No? Kahit paano, medyo masasabi natin na hindi nagrebelde. Pero yung tahasan na sinabi na sa'yo, pero ginawa mo pa rin, that is rebellion. No? At yung ginawa nila na pagre-rebellion sa Diyos, no? So alam niyo nangyari nung si Eva at Adan ay hinanap ng Panginoon at sila ay natagpuan na nagtatago sa puno, di ba? Parang ito puno. Andiyan ang Panginoon. Isilip-silip. Alam niyo, pag may kasalanan ng tao, di ba nagtatago? Ganon din tayo. Nagtatago tayo. Nasaan? Nakalagpas na ba? Bombay pala. Bombay. So nakita niyo? So, and yet, sabi ng Panginoon, no? Na sino nagsabi sa inyo na kayo hubad? Ayan. Alam niyo, ang Panginoon minsan, doon sa kasalanan, hahayaan niya na sa bibig mo lumabas eh. Sino may sabi sa inyong kayo hubad? No? Kinain niyo ba ang ipinagbabawal kong prutas? No? Kaya ang isang taong gumawa ng kasalanan, sa bibig mo rin niya mahuhuli. No? So, ang Panginoon ay simple lang siyang makipag-deal sa atin, pero very powerful. No? Kaya wag natin judging, babasta-bastahin ng Panginoon pagka tayo nagkakamali. So, ganun pa man, instead na sila ay patayin ng Panginoon, no? katulad ng panahon ni Moses, di ba? Nung sila ay nagmamarmor, sila ay nagrereklamo, sila ay mahilig bumulong. Kaya delikado yung mahilig bumulong eh. Ayun, yung nakakita na yung bumubulong. Yan, bumubulong na wala namang kausap. Narinig ng Panginoon, ayaw niya. Lalo na ang Kristiyano. So, sabi ng Panginoon na kasi dahil nakita, may takip sila ng mga gabi. Yun lang ang malaking dahon eh. Gabi. Dahon ng piki. Dahon mo na, oo, dahon so, ng malaki. piki, sabi rito. No? So, sabi ng Panginoon, hindi tama. No? So, bagaman sila yung nagkasala, anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Nag-provide siya ng skin ng lamb. Di ba? So, it is represent Jesus Christ. No? Nagpatay siya. Yung kauna-unahang pagpatay sa Garden of Eden ay to provide the aprons. No? It is a symbol of Christ. No? Na ang kaligtasan, kahit anong pagtatakip mo, paggawa mo ng mabuti, hindi papasa sa Diyos. Still, yung standard ay hindi ka makakapasa. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short. Ano mang kakayanan, ano mang abilidad na meron ka para sa iyong kaligtasan, you cannot earn it. No? Bakit? Kasi kinakailangan in God's way. Sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan ng tao. Kung siguro na-satisfied ang Diyos doon sa gabi na takip nila, okay na yan. Natakpan na, hindi. Bakit? Kinakailangan Diyos ang mag-provide. Amen? Kaya yung mabuhay tayo na tayo nanananga, kanina yung scripture reading, yung pag tayo ay nagkaroon na ng mga kayamanan, di ba? Ang yung ginto, dumami, ang yung silver, sabihin ng iyong puso, dahil sa aking lakas, sa aking dunong, kaya ako nagkamal nito. No? So yun ang sinasabi ng ating Panginoon, na hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen. That is the grace of the Lord. Kung bakit tayo naligtas. So, in the first place, nakita po natin why the Lord said this, no? Say so, na Father, forgive them, for they do not know what they do. Kaya huwag kang magbibitaw ng isang salita na kung ito'y hindi mo nalalaman kung ano magiging epekto. Amen? So huwag tayo kikilos ng isang bagay na at the end, tayo rin na masasaktan. Kaya ang Kristiyano, very, very sensitive.
Maingat siya bago siya magbitaw ng salita. Talagang i-analyze niya. Ano bang mali dito pag sinabi ko? So nakita natin na bagaman ang Diyos ay hindi naging malamig sa kanila, but they need to take the consequence of their disobeying God. So ano nangyari? Pinaalis sila sa Garden of Eden. So sige, mula ngayon, Adan, no? Dahil sa inyong pagsuway, ikaw ay magbubungkal ng lupa. Ang kakainin nyo ay manggagaling sa iyong pawis. At ikaw naman, Eva, ikaw ay manganganak, magdadalang tao. No? Maghihirap ka sa pagdadalang tao. So, yun pala isa sa mga sumpa ng ating kasalanan. Kaya sabi ng Psalms, di ba? Tama yung sinabi ng Psalms na sa tiyan pa lang ng ating ina, pinaglihi na tayo sa kasalanan. Amen? Amen. At salamat na ang Panginoon ay hindi siya naging malamig kahit gaano kabigat ang nagawang kasalanan ng sangkatauhan, nagawa nating lahat. Hindi pa rin naging malamig ang Panginoon. Handa pa rin siyang magpatawad. Father, forgive them, for they do not know what they do. So, isa po sa mga mensahe ng ating Panginoon. No? Yan ay 7, actually, isa pa lang ang ating napag-aaralan. Ganun pa man, ay madama natin, makita natin na kung bakit pala lumabas sa bibig ng Panginoon na yun. Not only during His time, para patawarin ang tao, even now. So, kaya yung mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon, handa pa rin silang abutin ng Panginoon sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. No? Sa pagtuturo, pag-aabot ng isang simpleng pumpleto ng kaligtasan. Amen? Amen. Kaya yung mga bisita na maimbitahan natin, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. So, kinakailangan gawin natin ang part natin para sabihin sa kanila na, alam mo, mahal ka ng Diyos. At anumang kasalanan na nagawa mo, nagawa natin lahat, no? Handa kang patawarin at bigyan pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananalangin na. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong umaga, bagaman maiksi ang pangangaral. Ngunit salamat sa pag-alala sa mga isa sa mga mahalagang salita na lumabas sa iyong bibig, Panginoon, na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Thank you, Lord, this morning na isa kami sa pinatawad mo, Panginoon, sa kabila ng aming mga kasalanan na nagagawa, mga pagkakamali, Panginoon, sa aming mga buhay. You're still there to reach us by a loving hand, to forgive us in whatever sins that have been done, Panginoon. Kaya salamat na sa kamatayan mo ay nagdulot sa akin, nagdulot sa amin, sa bawat isa sa amin, ng kapatawaran, Panginoon, dahil sa kamatayan mo, Panginoon. And this morning, if God talks to your heart in a way na